Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam The Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 25, 2025 at tayo ngayon papunta sa may Kampupot, Barangay 98 Grace Park East, Caloocan. At dalhin po natin yan. Madali lang po sa may Emergency Department, Philippine General Hospital sa may Taft Avenue po yan, PGH, sa may barangay 669 Ermita, Manila, sa mga PGH. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Okay, maraming salamat, Lori de la Cruz ng Pagkat. Samantala ay pinatupad ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. May bawas na 20 centavos sa kada litro ng gasolina, habang may dagdag na 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Magtataas din ng 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagdalaw ay dahil sa mataas na US reserves at back sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa oil installation ng Russia. Samantalang kahagyat sa mga Pilipino nagsabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay ngayong taon kumpara noong nakalipas na taon. Nakikita na ito sa 32%, base ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Station ng SWS ay itong Setyembre. Nakitala naman sa 30% ang mga Pilipino na nagsabing kumanda ang kalidad ng kanilang buhay. 38% naman na nagsabing wala itong pinagbago kumpara noong nakaraang taon. Sabi na nito, ang kalahang buwa ang 14 na pagkos ang net gainers o ang mga nagsabing kumanda ang kanilang buhay mula yun sa buong bansa. Isinagawa ang survey sa 1,500 Pilipino sa buong bansa magmula November 24 hanggang September 30. Naghayag ng suporta kay Speaker Faustino Ojibin ang mahigit 40 mambabatas na kabilang sa Party List Coalition Foundation Incorporated. Ani na kailangan ng tinatawag na stable leadership sa Kamara. Nagbigay suporta ang grupo sa likod ng mga kaibigan na papalitan si B ni House Deputy Speaker Tomado Puno bilang Speaker. Itinanggi ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos na may kinalaman siya sa illegal na budget insertions na nagkakahalaga ng 50 million pesos gaya na kinakusahan ni dating Congressman Dal Dico. Sa pahayag, sinabi ni Marcos na ang akusasyon nito ay matatawag na fantastical as they are false. Naharap nito sa reklamo kaugnay na kumano'y korupsyon sa flood control project. Pilit naman na ininadamay nito si Pangulo Marcos at Congressman Sandro sa mga illegal na budget insertions. Nagsagawa ng walkthrough assessment ngayong araw ang
napuruan ng Quiapo Church kasama ang ilang concerned government agencies para tukuyin ang mga kailangan ayusin para sa ruta ng Nazareno 2026. May umarangkadang balita si Mari Ocampo. Sinabayan ng mga tauhan mula sa simbahan ng Quiapo ng walk-through assessment ang pagsikat ng araw sa Quirino Grandstand. Katuwang nila ang mga kawani ng Philippine National Police, Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways, kasama ang iba pang ahensya para i-review ang mga kalsadang dadaanan ng andas sa Nazareno 2026. Malamang mamaya ho pagdaan natin may mga makikita tayo ng problema, so ino-note natin yan. Gagawa ho tayo ng checklist ng mga makikita natin problema and ipadadala ho natin sa pinag-uukulan ito mga makikita natin mga problema para magawa kagad ng solusyon bago pa ho umabot ang bagong to. Napansin ng team ang mga nawawalang chat-eye sa kalsada, ang maliliit na reflectors na karaniwang makikita sa mga road markings. Kapag transgresyon kasi, ang mga deboto'y karaniwang naglalakad ng nakapaa. Alam natin nakabago yung ating mga nakabago yung ating mga deboto eh. Kaya po, prior to start makakasa po kayo, yun po yung matatakban po natin, yung mga cut-eye na nawawalan. Bilang bahagi rin ng ruta ang may ongoing construction project, mga andamyo at mga bakod na pwedeng maging sanhi ng pagtipon ng tao at mga pagpabagal sa prosesyon. Ngunit pinakadelikado raw ang bahagi ng Carlos Palacas Street malapit sa Quezon Bridge, ang pinakadinudumog na punto ng prosesyon. Sa kasalukuyan kasi, may dalawang shipping container na mas kapatos sa tabi ng naturang tulay. Dito karaniwang nagsasalunan ang mga deboto na sumusubok na maabot ang kapirasong parte ng andas. Isang tradisyong madalas magresulta sa pagkatagaan o pagkasakit. As per ma'am, lahat po naman daw po matatanggal naman daw po. Kasi delikado po ito para sa mga hindi po itong dadalo pagkagaling sa tulay, lalo sa next na rin po kasi dito na yung mga sumasalubong na deboto. Mananatili ang parehong 5.9 kilometer na ruta na ginamit matapos ng pandemya. Sa lawak ng preparasyon at dami ng ahensyang kasama, hangad ng simbahan at pamahalaan na ang Nazareno 2026 ay maging mas maayos at mas ligtas kumpara sa nakaraang mga taon. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Arestado sa isang buy-box operation sa Panok, Leyte, ang isang tricycle driver at vendor. Umaabot naman sa halo 10 milyong pisong halaga na hinihinala ang shabu at nasamsam. May umarangkadang balita, si Dr. Requien. Tinatayang nagkakahalaga ng halos 10 milyong pisong hinihinalang shabu ang nasamsam sa kinasang bypass operation ng PNP at PDEA sa barangay Pawing, Panolite. Kinilala ang mga sospek na sina Arias Haril, 29 anyos, isang tricycle driver at si Arias Abdul, 32 taong gulang, isa namang vendor, parehas mga residente ng barangay Dito na tayo. Magbabalik pa tayo mamaya ito po pag nakuha na kami. Ako sir ang pamilya ng GMH Radyo sa Mobile, dapat sa mo. Thank you very much, Ralph Pamina, Presidential Communication Hintayin tayo doon ni Ray at ni Kuya. Mukhang si Leo yata pagdating ng Leo. Si Kuya mo na lang. Si Kuya nandun na ba? Baka may nakapag-tip kay Senador Robin Padilla. May nagpapatakbo ng tropa, di ba bawal yun? Bawal ba yun o hindi? Team Paramilo, Saturday, go! Sinwestiyon ni Senator Robin Padilla ang Presidential Communications Office o PCO kung nagpapatakbo ito ng troll farm na tumutukoy sa grupo ng mga binabayaran para mag-post sa social media ng pabor o kontra sa personalidad o issue. Sa plenary deliberations ng Senado ukol sa year 2026 budget ng PCO, nagpaninig si Padilla ng recording
ng natila boses ng dalawang babae na nagtatalo sa kanilang pag-uusap ukol sa palpak daw ng vloggers at hingian ng budget. Sabi ng isang boses, panay hingi ng budget ang kausap pero puro palpak ang vlogger. Anong oras ka pupunta bukas sa ano? Maaga. kinuha. Mga anong oras? Sa PCO kung may alam sila rito dahil Dapat aniya, 7 and ang lakad sabi na nila, ako. with Para recording daw Tapos yun, hihintayin na PCO lang. Undersecretary Mailakad. Claire Castro na hindi Agad. naman daw niya sinasabing totoo at hindi Kasi niya ano, nilagyan kung aalis tunay ako o ng gawa-gawa ano, ng AI. aalis ako ng 12 Senate doon. President Tito Soto Halis ka ng III 12 na Oo, ipadala kasi na lang sa didiretso NBI ako ang dapat voice alauna na recording kay at ano, ipagpuri dahil unfair na pangalanan ng isang kasi undersecretary kanina hindi ko at na madali naabutan naman si aniya Dennis. kasi i-splice ang Wala Tapos recording. schedule ka kayo. Pinagundahan si Soto ni Senator Loren Legarda na Tama-tama yung nagdadidepesa pagpunta sa ko, PCO wala. budget at nagmungkahi ang senadora na ipaumaya ang recording sa experts pero nag-iisip pa Magsalita niya lang ako na bukas tanungin eh. ang PCO kung mananalaman dito. Sinundan niya ni Padilla ng pagpapakita ng video recording kung saan sinasabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na kumuha siya ng libo-libong troll army dahil hindi raw pata sa kanya ang media. Pero sinobla ni Soto at sinabi Pero niya ang ano, gagarantiya na nagjo-joke doon dalawa ang kasi boss Pangulo namin na sa inyo tinitira na doon ng mga troll. Kaya kunwari meron din siyang Ano sarili yung troll. oras na bukas pa Bago pala? yan ay tingin ng paglilinaw o anyway doon sa pagkakaroon ng troll ang sabi ng PCO wala silang troll farm. Bago yan humingi rin ng paglilinaw si Padilla ukol sa pag-aanunsyo ni Undersecretary Castro na nag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na itinanggi naman aniya ni Bersamin sa mga interview. Sa pamamagitan ni Legarda, sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na cleared niya ang nasabing announcement ni Undersecretary Castro ukol sa resignation ni Bersamin at iyon ay batay aniya mismo sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Nympha Ravan ng CGF Super Radio DZWB, dapat totoo. Double B, Bantay Barangay. Siyempre, Bantay Barangay, bago yan, gusto ko lang magkomentaryo sandali din eh. Ay, inirekomenda na Senador Erwin Tulfo yung lifestyle check sa mga empleyado at opisyal ng BIR dahil sa sumbong ng mga negosyante na ginagamit ng mga taga-BIR ang letter of authority or LOA para mangotong. Totoo po yan! Nakaw! Biyaya! Bigay! Ikaw! Ikalaw! Biyaya! Lagi maraming dalang pera sa kinamayan na eh. Barangay 765 sa Manroa Street, Manila. Ang pinunta ni Christian Manyo, pumunta naman yung Barangay 765, Christian. Karine, para sa Bantay Barangay ngayong Martes ng gabi, tayo ay napadpad sa bahagi ng Globel Roa Street sa may Barangay 765 na boundary ng Maynila at Makati. Ang problema dito, Karin, ay sa sobrang sikip ng kalsada. Ito kupapa ng mga residente isang linya para gawing paradahan, tindahan, lagayan ng halaman at meron pang nakalagay na tolda. Ang resulta, mabigat ang rally ng trapiko lalo na sa mga oras na ito. Parang pumawat yung ether dyan. Parang naminig siya. At mo naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na. Bata Balita. Alos daw siyang nadali. Sabi ko, direktang manong nakausap ang Pangulo, kaugnay ng budget insertions, may tumin, pero anak ng Pangulo, nagpabala, huwag pabudol. Representative Arjo Ataide at Representative Tina Sitio kapwa sumalang sa pagdinig ng ICI kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Kamatan, nadala Spider-Man sa Quezon City, arestado matapos magbenta ng droga. Miss Universe. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa update sa Omanoy Train sa Bacoor.
Sinampaan na ng reklamong robbery at carnapping at kaso administratibo ang 14 na pulis at dagdag na reklamong rape naman sa kanilang team leader kaugnay ng questionabling bypass operation dyan sa Bacoor, Cavite. Nagpapatrol, Dennis Zat. Kasama ang hepe ng Bacoor City Police, nagpunta sa Dapos Group ang 18 anyos na si Alias Nena para maghain ng kasong administratibo laban sa 14 na pulis na tangkol sa pagnanakaw at pagkakahasa sa kanya nung Sabado sa Cavite. Sinisalin niya ang kahalayang ginawa sa kanya ng Individual Rapid Support Group Special Operations Unit 4A. Like the Nena, para sa proteksyon ng biktima, hindi na siya iniharap sa media, pero pinayagan siya makapanayam sa pamamagitan ng audio conversation. Pagpapasok po nila, sabi niya, nang hindi matagpuan ng mga pulis ang boyfriend niya at pakay ng operasyon, ay siya umano ang tinangkang damputin. Sinabi na po ng deliver na sana daw po ang bahala sa akin. Dito ay pinalabas na po ang mga kasama niya sa aking kwarto. And yung mga kasama niya po ay parang aware na po sila na may mangyayaring ganun po sa aming dalawa sa loob ng aking kwarto. Pagsabi po nilang lumabas ng kwarto ay agad naman po niya akong pinasarado, pinalang ang aking pinto at doon naman po ay agad po siyang nagbubat. Dagdag pa ng biktima, maraming mga gamit sa bahay at ninakaw din umano ng mga pulis. May mga nandito ng mga gamit katulad ng mga sapatos po ng aking boyfriend, mga gamit po, alkansya po, dalawang bintong pinto, dalawang helmet, iba ba po. Lumantad din ang pinsan ng biktima na si Alias Sibel at ang kinakasama nito na si Alias Lona para maghain din ng reklamo sa Naples Home. Kwento nila, kung saan din pinasok mga pulis sa kanilang kwarto na nasa itaas ang bahay at kinuha rin ang kanilang mga cellphone. Kung saan din umarong pinasok mga pulis ang kwarto na kanilang dito na nakapadlock. Tinatawag po nila ako para kausapin sa baba. At doon ako, pagbaba ko po, pinasakbatuhan ko o dinula. Tapos pinagbantaan ko na bubugin ko po sa loob ng kwarto. Tapos ikukulong dito po kasi yung paray nila na hindi ko pa malaman kung ano, kung nila nakuha. Sabi nito na natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ng mga pulis. Tataka po ako, bakit po bakit po mukha nila, palit na palit sila ng ano, kiligyan pa po ako ng dalawa. Opo, piniligyan po nila ako, pag nag-search ko po, naka-search po talaga ako ng maikwe. Sinampahan na sa prosecutor's office ng reklamong robbery at man at carnapping ang 14 na pulis. Habang dagdag ang kasong rape sa team leader na may ranggong police lieutenant. 8 sa mga nasabing pulis ang arestado na, pero ayon sa hepe ng Bacoor City Police, nagsisensyonado ang pagdakip sa mga pulis sa kanilang opisina sa Camp Dilim sa Laguna. Pilitan nga ba, hindi kami ni-hostel sa loob, pero yung mga tao ko sir, talagang nakahili po sa labas ng office. May rin mapakali. So, buti na lang at nakaprinsipyo po sila na dapat na po lahat ng baril sa table. So, it's a good thing sir na sumunod ka agad yung majority, although may few of them na parang hesitant talaga sir. Siniyak naman ang Naples Home na tatapusin nila sa loob ng 6 araw ang kasong administratibo na itinampas sa 14 na pulis. Harap-harapan mo na sila dati. Walang puwang ang pagdagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Pilipinas. Tatapusin natin ang maligayang araw nyo itong lieutenant, tapos na ang maligayang araw mo. Sa lahat na kasama nila, kakampulan natin sila. 6 pang sangkot ang pulis ang pinaghahanap, pero sabi ng hepe ng Bacoor City Police, hindi na nila makontak ang mga ito. Dennis Dato, ABS-CBN News. Arestado ang lalaking miyembro ng grupo ng Akyat Bahay matapos na magbenta ng iligang na droga sa mga pulis sa Quezon City. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra. Mala Spider-Man ang galawan ng lalaking ito nang makunan ng CCTV habang nasa bubong ng pinagnakawang bahay sa Barangay Greater Fairview sa Quezon City.
Ingat na ingat ang lalaki sa paghakbang sa mga yero hanggang sa maitakas ang nakulimbat na halos 2 milyong pisong halaga ng mga alahas, relo at pera. Naaresto ng pulisya ang kawatan sa video makalipas ang halos 2 linggo dahil naman sa pagbebenta ng 30,000 pisong halaga ng iligal na droga. Yan siya ng aircraft. Nilaliman pa natin pag-iimbestiga sa taong ito. And they found out also na isa siya doon sa tinuro ng witness na nanloob doon sa isang bahay. Mabilis na inispad siya ng 26 anos na suspect at mga kasabot nito ang mga ninakaw. Pinipilit namin mabawi kasi yung kanilang leader identification namin. Mariin namang itinanggi ng suspect ang pagnanakaw, pagkakakulong sa sugal at pagbebenta ng droga. Hindi po ako nagbibenta. Kasama nila. Hindi po ako yun. Kasama tayo na hindi po ako yun. Siniswala ng robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng Tapos suspect. rin kapag halimbawang isa Iyak lang naman ang nakausap umano ni dating House Appropriations Committee Chairperson Saldi Co si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng aniyay budget insertion. Sa bagong video na inilabas ni Co sa kanyang social media account ngayong Martes, sinabi niyang sumulat siya sa Pangulo noong Pebrero 2025 matapos makatanggap ng impormasyong nagagalit pa rin umano ito Ang kailangan kahit na ito, isama Prince, aniya sa yung 2025 budget ang sinasabing ipinasisingit sa 100 billion pesos na halaga ng project. Tungkol, pinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertion na sinasabi niya hindi na raw niya makilala. March 2025, nakipagpulong umano si Co sa Pangulo sa loob ng Malacanang compound at naroon din aniya si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Co, nabanggit ng Pangulo ang umano'y budget insertion. Sa halip na kumalma ang Pangulo, lalo lang siyang nagalit. Sa halip na ipangkin o linawin niya tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsyahan niyang sinabi, huwag mo akong tigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil tawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin siya mismo ang nagtutos kila Secretary Nina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of budget. Inilabas ko ang bagong video matapos punangin ng Malacanang na puro sabi-sabi ang mga alegasyon ng nag-resign na kongresista laban sa Pangulo kaugnay ng sinasabing budget insertion. Lumalabas kasi hearsay yung kanyang sinasabi. Ang gusto ng Pangulo ay umuwi siya dito para gusto niya patutuhanan. Kasi may kwento siya, gusto niya ikwento kasi mahirap naman na hindi siya, yung credibility niya hindi mako-question, hindi siya matatanong sa mga salaysay niya kasi malayo siya, katago siya sa likod ng monitor. Hindi talaga totoo. Nagaling sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Nina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 million insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? Kwento ni Co, hindi lang 100 billion pesos ang iniutos umano ng Pangulo na isingit sa 2025 budget. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cali at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko sa Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Nina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. May 97 billion pesos din aniya na insertion sa 2026 National Expenditure Program. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa
pa-meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026. Bukod sa Pangulo, idinawit na rin ko sa umano'y budget insertion ang anak nitong si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sabi ng dating House Appropriations Committee Chair, higit 50 billion pesos ang kabuuang insertion si Representative Marcos mula 2023 hanggang 2025. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang PAICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Buwelta ng House Majority Leader, kasinungalingan at malapantasya ang mga pahayag ni Ko. Nadala ni Rep. Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Ko na gusto lang aniyang pabagsakin ang administrasyon para umiwas sa hustisya kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa anomalya sa flood control project. Aniya, hindi revelasyon ang mga alegasyon ni Ko, kundi destabilisasyon. Sabi ni Rep. Marcos, may impormasyon siya na nagsasabing nakipagkasundo na umano si Ko sa mga makikinabang kung babagsak ang kasalukuyang administrasyon. Gayet ni Rep. Marcos, tinanggal si Ko bilang chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress dahil sa umano'y kasakiman at katiwalian. Panawagan naman ni ML Party List Representative Laila de Lima kay Ko. Hindi po pwede yung mga ganyan na mga video-video lang. Kailangan bumalik na siya dito at panindigan niya at ipalabas o ilabas, ipresenta ng maayos sa tamang tribunal, sa tamang opisina or authority. Hindi natin maiwasan isipin na meron kang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga kanya, ng mga exposés, revelations, disclosures. Amo ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, lapagan na lang ng resibo kung saan napunta ang pondo para sa mga proyekto ng distrito. Nakain din kanina ang Makabayan Block ng House Resolution na humihiling ng investigasyon sa ugnay ng mga pahayag ng ako at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa ugnay ng umano'y budget insertion at kickback. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sumiklab ang sunog sa residential area sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, dakong alas 6:49 Martes ng umaga. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 50 truck ng bumbero ang lumisponde para apulahin ang apoy. 8:28 ng umaga idineklarang fire out. Isang residente ang nasunugan matapos umanong madapa, habang higit sa 20 pamilya naman ang naapektuhan ng sunog. Inaalam pa ng DFP ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Patuloy naman ang clearing operations at pagtukoy sa mga naapektuhang residente. Sa pulpo sa video ang pagnanakaw ng cellphone ng isang lalaki sa Tapsilogan sa Pasig City. Sinamantala ng kawatan ng abala sa pagluluto ang mga tauhan ng nasabing kainan. Nagpapatrol, Christopher Simpson. Sinunod ang order sa Tapsilogan ito sa maraming nagbuhatang Pasig City tulad ng umaga. Magkita sa isang CCTV ang naglalakad na lalaki at pumasok sa kainan para umorder ng dalawang pagtulong. Nang abala na sa pagluluto ang dalawang tauhan, dito na dinampot ng lalaki ang cellphone sa counter table at mabilis na inilit sa kanyang salawag. Sabi ko sa akin na sige ate, wait lang, tawagin ko lang yung kasama ko. After nun, sino siya bumalik? Tapos ayaw, yung cellphone ang gusto. Kaya nangihinaya, yun may alarma sa cellphone niya. Maraming 5,000 piso ang halaga. Nagkira akong ulit sa trabaho. First time ko po kasi nanakawan dito. Hindi lang kilala ang suspect dahil nakasuot ng face mask. Pero ayon sa barangay, posible na pinagbuhatan lang dito ang suspect. Hindi po kami titigil sa bago paglulubin sa mga video sa mga para sa mga magnanakaw na yan. Mga tao sa mga yan. Masyado lang salit dito kami naman yan, salit sila sa bago yan. Parang muna na pinisili yan. Dapat sa mga yan, mahuli talaga. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahanap ang suspect. Christopher Simpson, ABS-CBN News. Gretchen, palabas na sa mga sinehan ang Wicked for Good. Balita ko, may mensahe ang gumaganap sa Glinda na si Ariana Grande. At hindi pa huli para
23 taon nang naghahatid ng mga kwentong puno ng pagmamahal, inspirasyon at pag-asa ang Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman. Sinariwa ni Magpakailanman host at award-winning news anchor Mel Tiago ang ilang di nalilimutang episode nito. Diyan ang chika ni Aubrey Isabel. Napabalik tanaw ni Magpakailanman host Mel Tiago ang ilang sad Pangit na ano din. Naayos siya. at ang kwento ng Cantillana family na ginampanan naman ni Asia's multimedia star Alden Richards. Meron pang mga kwentong napapaiha ko. May mga kwentong napapaisip ako. May mga kwentong nag-iiba ang tingin ko sa ilang mga, factors in your life. Hindi pwedeng hindi ka magtama pag nakausap mo, tulad yung mga tinatampok namin sa Magpakailanman. Ayon pa kay Mel, isa sa pundasyon ng programa ay ang pagbabahagi ng tunay na karanasan ng mga totoong tao. I can vouch for the truth, the honesty, the veracity of our story. Walang yun, walang pagdududa. At bilang isang journalist at news personality, hindi nga raw nagkakalayo ang kanyang trabaho sa paghahatid ng balita at pagkukwento ng buhay ng iba't ibang tao sa Magpakailanman na naging Saturday Night PM ng mga kapuso. Even after 44 years in broadcasting, it still gives me the happiness. It still gives me the satisfaction na ang aking is right. Mga totoong kwento. It will continue. Hindi ako papayag na magpapayag. Ito pinag- Ayan, so na-drop na natin sa So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala po. So this is John Parendra, Filipino Channel lang po. Paalam po.